a look into the game number 1 or map number 1 dito sa Ankara. Yan, nagsimula na din. It is Motomac Gaming dito sa nagsisimula sa BL side, Execration nagsisimula sa GR side. Tingnan mo ba naman, it is a 2-3 setup na ginagawa dito sa side ng Execration at heavy mid presence ang pinapakita natin dito sa Motomac Gaming. And Motomac Gaming, titingnan nga natin ang mga side ng MJ. Kung kaya nga ba nilang makuha na magandang play from the side of Execration. But for now, Execration Kidsel with a good kickoff with a 2K. Pero X3D or ano babasa dito kay X3D? Sed ba? 30 yan. Ay, Ay, 30. Sed pala yan, Sed. Ayun. X3D, Sed. Pero alam ko yung sa side ng MG, they are able to just get that a little bit of a unfortunately gusto sana nila push yung ilalim, kaso ang ganda ng set trap na sinet dun ni Execration. Siguro may aral sila against the team of MG kasi tama nga yung basa na naggagawa nila dito. Ram nag-hold dito sa side ng Execration sa bed, kaso si Heck handang-handa gamit ng kanyang sniper rifle at dahil dyan 3-on-3 situation ngayon, they are going to slow it down and iisipin talaga nila, tatamaan ba natin yung A site? Ayun yung magiging delikado na part for this one. Heck with this na hawak niya. 3v3 trying to clear out lahat ng pwedeng possibility na pwedeng puntahan kasi nandyan na naman si Sed sa may baba pero si Ay, Heck nandun wow. sabay-sabay yung pagpasok on the side of Execration pero maganda na sana yon pero mas pinaganda pa ng Motomac Gaming with that initiate Nako. fight na nakuha nila. Na-miss pa yung Granada, sayang yun, galing kay 30 at siya pa ang na-damage dyan. So ngayon, it is the retake that's become much more difficult para sa side ng Execration. 30 na lang ang naiwan dito. 1v2, 18 seconds. Mahirap na. 15 seconds. Isa lang ang nahanap niya. At Sed ang matatapos dito at bibigay ng first blood sa first half natin. Napansin ko nga rin lahat ng nakikita nating errors on the side of Team Motomac. Nagkaroon nga sila ng shortage in order for them to regain their momentum para dito sa lap na ito. But again, Execration mukhang hindi ata nagugulat na sila. Hindi nila napapansin. Hindi sila nagiging ready on the side of Carlo without Vincent with the first initiate kill. Nawala agad yung sniper player ng Execration. Wala na. Carlo falls down. And dahil dyan, babalik na naman sila into a slow default. Good advantage na kinuha dito ng Motomac Gaming. Mukhang ilalim ang gusto nila puntahan. Kaso nga lang, dalawa yung nagbabantay sa mismong loob ng site. Ilan ba ang makukuha ng dalawang bantay? Ayan na, papasok na sila. They are trying to enter this. Isa pa, Graciper, nahulog na. 30, trade. Kaso nga lang, site, di pa nakukuha. Binibigyan nila ang respeto dito sa side ng Execration. MG, di pa nakapasok. Ayan na, papasok na din sila. First contact, 30, Sed, trade, Ram with another one, 1v3. Iwan na lang dito ang anak ni Arizalde. Ram, left alone. Ako po, ang hirap nito. Ram with this huge opportunity para mabaliktad at makuha nila yung first round. But again, Vincent, ayun yung magiging first initiate fight nila. Pero nandun pa rin yung low on HP sa kamay ni Kram. At papatayin niya si Ram. And there we go. Motomac Gaming securing that round number 2 para sa kanila. Maganda kanilang pinapakita sa atin. Motomac Gaming really showing that to an extent they also have synergy of their own. Kaso nga lang si Carlo handang-handa gamit ng kanyang sniper rifle. Wala naman din siya makakita dyan. Graciper nandito sa taas. Ilan ang makakuha niya? Nakalusot na yung mga membro ng Motomac dito sa ilalim. Flashbangs. Nakita mo na si Jesus. Puro puti. Pero hindi pa rin sila nakaakyat dito sa stairway.
sooner or later, dapat nakapasok na sila. Ayan na. Buti na lang. EV, finds his skill. Vincent din. Isa pa. 30. Trade. Trying. Low life. Granada. Tinapon. Tumama. Wala nahanap. And ngayon si Kram. Wow! Umagresibo. Papunta sa spawn. Uy, Carlo. Carlo. Nahanap niya yung flanker. Now it's down to a 2-on-1. Yun na lang nag-iisa dito si Vincent. And ayan na, execration. Kumuha na din sila ang unang punto dito. Eto na yan eh. Nararamdaman na ng execution yung kanilang momentum. Pero tingnan mo naman yung yung game phase talaga ng dalawang team na ito. Focus lang sa goal. Wag nang pahirapan pa kung ano yung pwedeng makuha ng kabilang team. And now, Motopack Gaming, paano kaya nila malulusutan yung mga gantong playstyle for their team? Carlo, dito sa mid, nagbabantay. Ganda ng linya na kinuha niya gamit ng Om na yan. Kaso nga lang, wala siyang makikita na kalaban. May feeling ko may alam tong Motomac kung saan siya nakapwesto. Kaya pinag-iingatan na talaga. Ngayon, ilalim. Paborito nila tong kunin. Gusto nila kumuha ng control dito sa ilalim at tingnan natin kung ano ba ang pwede nilang gawin dito. Full on push? Iwan ba ng insert? Or play contact ba? That is the questions that we ask for the team of Motomac Gaming. Ngayon, isa, contact, konting baril, Racifer, nahanap. Kid Hell, nahanap ng isa tong si Kid Fell. Ngayon, 3-on-5, ngay MG, nahirapan na. Kailangan nila kunin na isa pang pitas. Kasi buti na lang nakahanap sila. Kid Fern, traded. Yun lang, ata. Kunin nila dahil flashbang grenade, titigil sa kanilang lusot. B-site, 30. Babantay. 58 seconds left dito sa orasan. Dami pa naman. Isa pang flash grenade. At ayan na, papasok na din sila dito sa B-site. Eto na yan. Dahan-dahan na ulit nilang kukunin. Dahan-dahan nilang kukunin yung information on the side of execration. Now, MG, Motomac Gaming. Ano nga ba yung magiging exit play or exit play nila para dito sa post-plant play? And now, 35 or 27 seconds left. Pero andun si Zed with a 2K. Grabe naman dito si Zed. Enough yung bullet niya. And there we go, a 4K. Para kay Zed. Ibang klase. Napakatindi. 4K hold. Akala ko, execration might have the advantage on that kasi numbers advantage sa kanilang like. Lamang na nga sila dun. Tapos biglang, Zed, gamit ng kanyang individual play, Carlo, nakahanap ng collateral, gamit ng kanyang AWM. Zed, heck, nahulog. 3-on-5 na lang bigla itong sitwasyon na to. Pabor sa side ng execration. Nakuha agad ng execution yung pagbawi with that collateral damage. And Zed, iba talaga itong player na ito. And napakadami niyang baon ngayon. Na at this point, round number 5 pa lang, napakadami nang nangyari. And a good highlight reel na pwede natin makita mamaya. And we will be expecting a lot from this two team. Motomac Gaming, execution once again. Andun yung pag-take off agad ulit ni Carlo with this 3K ngayon para sa kanya. 2v5, mahirapan na maghanap ng posisyon dito na pabor sa kanila itong Motomac. Vincent kasama si Evie. Siguro pwede naman kung nakahanap pa sila ng isa pa. But now, mukhang super mahirap to. Kaya slowly but surely ang kanilang ginagawa dito. Red life na din to si isang miyembro dito ng MG. Ano ba pwede nang gawin? Baka nahihirapan. Vincent, peeking. Wala nahanap. Dracifer, na Granada, forced out. 55 seconds left. Pero I think nalaman nila na walang katao-tao dito sa B-site. Hotel though, pwede silang madali. And ayan na, at least nakita nila yung taga-hotel. C4, mapaplant na. Smoke grenade lang daw muna. Saka sila magpaplant. Naghunting ito si Evie. Hinahanap niya yung nag-iisang tao nandyan sa hotel. At si Kid Fell, nagulat, nadali. Hindi niya namalayan na may tao na pala napalakad sa kanyang harap. 36 seconds dito sa orasan. The retake, slowly but surely, pinaggagawa na itong execution. Kiniklear lahat ng angulo. Dalawang tao sa mid-side. Magiging aware ba sila na may tao gagaling doon? Vincent, isa pa, nahanap. Dalawa,
Tatlo! And there it is! Vincent! Winning the round for Motomac Gaming! Kung kailan dapat hindi nila panalunin yon. 2v4? Tapos nakuha pa yung panalo? Ibang klase yung mga players ngayon ng Motomac. Gumagawa ng sarili nilang mga pangarap to get and to have this advantage. And once again, Motomac 4-1 score, 2 minutes within this timer. Parang nabaliwala yung highlight sana doon ni Carlo. Nakala natin execration, big impact na sana yon for their team. But unfortunately, Motomac nagagawan pa rin ng paraan. Kung ikaw yung nasa team ng execration, no? Napakasakit nun. Napakasakit nung laro na yan sa moral niyo. Kasi kung akala mo perfect na ang gagawin yung retake, no? Akala mo perfecto na. Hindi eh. Nadali pa kayo eh. Of one person si Vincent dahil napakaganda niyang kanyang pwestuhan doon sa mismong site area. Ngayon, execration. Iniiba na nila ang kanilang strategiya. Agresibo naman sila ngayon. Napaganda ng set trap. Ginawa dito sa mid. Kaso nga lang, B-site, heavily fortified, heavily considered by the side of Motomac Gaming. Hotel, nag-aabang. Siguro gusto na din nila pumasok dito sooner rather than later. Exactly. And now, slow and steady para dito sa dalawang team natin. Walang masyadong casualty na magaganap kasi naghahantayan pa lang sila. Pero si EV, pinatay na agad dito si Carlo. Wala na yung sniper user on the side of execration. Pero 30, creating a space on the side of Heck. Pero dun sa may ibaba, hindi nila nakita yung mga pick-off on the side of Kid Hell. And now, nakikita mo ngayon, si Cram and the rest of the squad ng Motomac. Andito agad sila na nakapag-plant sa may B-site. Yan nga, 30 seconds na nakalipas dito. Cram, isa pa. Yung dating, yung veterano na si Cram, napakalakas na pinapakita sa atin dito. And he is able to clean up the round for the side of Motomac Gaming. Hindi ito magandang sign kung ikaw nasa side ng execration. You need to find a way to come back. Ang hirap naman. Hirap isipin. Kahit sabihin mo ang Arato, hindi sub-base. Pero doon si Carlo na naman yung right timing. Goodness. Sa kamay ni Heck. Parang ganda lagi ng timing ni dito. Carlo, no? Ni Carlo. Talagang on point yung target niya. Alam niya yung timing. Kailan pupunta dun sa Heck. Tignan natin pa. Ano pa yung pwedeng mangyari dito. Speaking of timing, feeling ko Motomac Gaming nakahanap na sila ng timing. Kung gusto natin lumusot dito sa A-site, nandiyan na sa ilalim. Pero utility, kailangan pa nila itapon bago nila pasukan to. Flashbang, kinapon na din. Smoke grenades as well. Pero mahirap to pasukan. Alam nila kung nasa ng pwesto na ng mga tao. Flashbang, kinapon na sa isang site. Instra attack daw, ginagawa dito ng Motomac Gaming. Instead, Dalotlo, ang nahanap niya. Cram with another C4 na plant na. Pero, na-trade out na din. 3v2 situation. Kid fell. Red life. Piso na lang. MG. Holding it out. Uy! Nako, Carlo. Hindi niya tamaan ng isang shot. Granada naman ang tinapon dito. Pero wala. Okay. Balikan na daw ng baril. Kaso nga lang, kahit umalit kayo, wala pa din. Motomac, yun, like and share nyo lang yung post na sa baba. At buti na lang, bumalik na din tayo dito sa laro. 6-1 ang scoreline. Mukhang itutuloy nila ang nangyayari dito. Walang mga remakes ng rounds and let's see the change of pace na potentially gagawin dito. And now, magiging factor kaya itong naging laban natin or naging pause. Kasi pwedeng mawala yung momentum on the side of Motomac Gaming. And the execration ngayon, titignan natin yung pagpasok ng mga players ng MG. Lahat sila nakakuha ng magandang position. Pero Kid fell. Nakakuha na naman. Nakakuha ng... multi-kill on the side of Vincent. What? Sana naman? Napakalala. Vincent, after another round, nagpapakita niya ang kanyang gilas, ang kanyang lakas. Actually, kung di nag-reset yung round na to, alam ko more than 10 kills na siya.
within this period, actually probably even more than 10, 15 siguro na probably top fragging for his team at his side. Ngayon, 7-1. Ano ba ang pwedeng gawing adjustment dito para sa side ng Execration? Last round na to para sa first half. They need to get at least this one. Execution? Oh. Okay, magandang simula. 30, nahanap si Sed, dash grenade, tinapon, pero baka masyado tong mainit, 30. Pwede ka sana mag-back dito. Huwag ka na masyadong lumandi pa dito. Pwede ka na tumambay, mag-backing, maghintay ng rotasyon, at stop, maghintay ng tama. And okay, Dracifer, nakahanap din sa EV with another trade. At ayan, naghantingan na. Si Oh! Heck, ang napakabilis na Quick scope. scope ba yun? Quick scope yun, men. And ang lala, napakaganda, napakalupit. Trade sa ibang part ng mapa, naghanapan. And suddenly a 2-on-1 turned 2-on. Yeah, suddenly turned 2-on-1. Heck, naiwan na dito. Yung C4, wala sa kanyang kamay. At AWM, ang kanyang hawak dito. Rotating all Napakahirap the to. way to B. Paano nga ba nila didepensahan? Kasi once na mga first hit lang yan sa katawan at dumaples sa paa nito ni Ram, talagang kuha yung magandang momentum para sa side ng Motomac. Pero at this point, they have the opportunity and they have the vision ngayon. Lalang-lalo na etong si Kid and si Ram na may kita naman natin dun sa may taas na, uy, parang nalusutan? Nakalusot? Nalusot ata? Nalusot Ay, ba? hindi. Okay. Lang. Ram. Ayan, bumalik na din tayo. We are here on the second half. 2-7. Execration, nahanap pa din nila ang pangalawang panalo bago pa mag-second half. So, let's see if that will make a significant difference. Okay? So, medyo default ang ginagawa dito ng Execration. Sama-sama sila lahat. Gusto nila pumunta LA. Pero they said, ang una nakahanap, dalawa pala ang kanyang nakuha dito. Dracifer, trade, 3-on-2, 3-on-2, Dracifer, red life. Ano ba ang kanyang pwedeng gawin dito? Wala! Kasi si Vincent, nasa kanyang likod, and Carlo left with his AWM in a very difficult position. Nakahirap na ito. 7-2 score. Last 3 rounds to secure this para sa side ng Oy. Motomac. And now Okay. Heck with a good play para sa kanila. Pero yung bomba kasi nasa lugar ni Vincent or Oo rather dun sa mismong A corner. So, Bantay ang sarado eh. hirap nito pag ikaw etong si Carlo. Kailangan mo ng quick adjustment. Bilis dapat yung reaction time mo. Once makita mo yung mga members ng MG, you need to be ready. Yun. Pakyat. Vent. Si Carlo. Siguro, hanap nga ng opening. Hanap lang ng agresibong tao na pwede niyang parusahan. Pero wala! Carlo, able to find it. Isa. Now, suddenly, 1v1 with the great one. Ram gets the spray down. Eventually, cleaning it up for Motomac Gaming. Dalawa na lang ang kailangan nila at makuha sila ng first map. Knowing that the side of both teams, ano nga ba ang pwede nilang asikasuhin dito sa plano na ito, and knowing both teams din, ano yung gagawin nila sa gantong sitwasyon. And ano ba yung napapansin mong pwede nilang gawin? Napapansin ko para sa side ng Execration, pwede naman din sila apart yung fast rush nila sa A kahit paano gumagana eh. Kaso feeling ko masyado silang mabagal. If they probably try to, increase the pacing, kung linagyan pa nila ng onting bilis, the potential of them coming back could work. Kaso nga lang, it might take some time. Kasi ito yung ang layo ng agwat eh, no? 2-8 eh. Definitely. And Ayun. both teams, ayun na, alanganin ata para sa kanila na kunin yon. So, paano nga ba sila makakabawi? Paano nga ba sila
makukuha ng gantong scenario. So 8-2 score. So going back, mukhang kailangan rin talaga nilang magkaroon ng backup plan. Ngayon is still a 4v5. 50 seconds left. Mukhang paikot na din sila papunta sa B Hotel. Hindi ko alam kung gusto na ituloy ito. And ayan na nga, kinuha na nga yung hotel. EV, nakahanap ng pitas. Diyan kay Kidfell, that's something that you don't want. Kay Counter sa execration. Yung atake, nagkukulang na. As, Paano nga ba magiging kulang yan? nako, pa-flood na din sila as Cram and Zed just binuhos lang ang mga miyembro dito ng execration. Yan ang sinasabi ko. It's very difficult to push it out, especially pag the numbers is not at your favor, at least at that time. And tingnan mo ba naman, map point na ang Motomac. Ayan na, paano nga ba didiskarte ngayon ang side ng Motomac? Kasi isang round na lang at hindi pa rin talaga nakakakilos ang side ng execration. So, right now, paano nga ba sila makakabawi sa gantong scenario? 9-2 score, but definitely execration, they need to have a backup plan. Double sniper setup, 30 and Carlo. Pero ano nga ba yung pwede pa nilang gawin? Kasi eto sa oras na ito, kailangan nilang mabago yung kukunin nilang plano. So ngayon titignan natin, saan nga ba sila patungo? Holding lang daw. Taman ang pwestuhan, 30. Okay. Magandang simula. Nakahanap ng pitas dun kay Evie. Kaya ba niya ito tuloy? Sana naman. Execration. Jegel. Kidfell. Nakahanap din ng isa. Di ko alam kung paano niya nagawa yun, pero nagawa niya yun. And heck! Unfortunately, takes down 30. Ngayon, 4v3. Kahit pa paano, winnable pa din to for the side of execration. Tinan mo ba naman yung mid-side control nila? Napakalalim na! Uy! Si Vincent, Uy! nakahanap na. May isa pa daw nakalaban. Pero tutuloy pa din niya yung bakbakan. Tutuloy pa din kanya ang laban. Tutuloy pa ata, oo. Kasi 3 versus 3 at winnable situation pa rin to on the side of execration. Kasi more on full health halos sila. Pero napapabayaan ngayon kasi ang side ng pagdidepensa ng Motomac Gaming, knowing 9-2 score, pero nandun yung pag-push ng execution, hindi nila nakikita si Dre. Pero napaka-good play nung double pick na napaalis agad nila sa position na yun. Pero doon si Cram sa side, nabulag siya. Hindi niya nakita yung vision. Pero paano nga ba yung condition? Ayun na. C4. C4 sa site, nahulog. Kailangan nila ito i-plant. Kidfell tsaka si Heck trying to hold them out as fast as he can. May isa, pumunta na sa hotel. Heck, nakita, habang tumalon, trying to fight it out. 2-on-2. Plant na yung C4. Kidfell, hanap ng isa. Heck, on a 1v2, sniper, nasa kanyang kamay. Kailangan niya, hanapin muna to si Dracifer na full HP. Hindi, nahanan niyo mo si Kidfell. 1-on-1 with the great one and a headshot. Heck, ang makukuha niyan. And ngayon, Motomac Gaming, sila kukuha ng unang mapa dito sa series na to.